What up mga pointers sa aking mga solid subscribers. So manonood tayo ngayon yung kay kay Bitoy, no, yung sa Lola Amor, no, yung kanta nila na latest, no, yung It's Been Raining in Manila, hindi ka ba nilalamig. So ito ginawa ng parody naman ni Bitoy, no. So expect niyo ng makulit to, expect niyo ng as in ngayon ko pa lang mapapanood, no. So hindi ko alam kung lalagyan ko siya ng watermark dyan, no? Kung mayroon dyang watermark dyan, no? Pero kung wala, ibig sabihin nalusot natin itong video to, no? Pero kung meron, ibig sabihin tayo po ay na-block ng GMA, no? Kasi usually ganun talaga ang problema, no? Pag na-block tayo, wala tayong magagawa. Okay na naman sa akin kung makopyright siya, no? Wala akong problema doon kasi pag na-copyright siya, hindi lang ako kita doon sa video na yun. Pero walang problema sa akin as long as nakapanood ng mga audience, no? Pero pag na-block kasi, talagang wala, hindi nyo mapapanood yung video, as in ako lang makakapanood, no? Para naka-private siya sa akin, no? Tapos hindi nyo siya mapapanood talaga, as in. So ayoko nang patagalin pa to, gusto ko na makita yung artistry talaga ni Bitoy, no? Alam kong manunulat talaga to, malupit na manunulat. And ayun, sa mga hindi nakakalam, si Bitoy sumikat yan noon as a rap artist, no? Sila ni Andrew E, ni Francis M, no? Sila halos yung mga, para sa akin yung mga nauna doon sa television, no? Sila yung mga talaga, yung mga naunang nakilala talaga. Even though na marami, pero yung mga underground na rappers yun. Pero sila yung sa mga mainstream halos, no? So ayaw na patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. Ano ka storya naman nito ngayon? May subtitle kaya? Ayun pala. Waiting years sa pila. Waiting years sa pila para sa isang kape. Ba't ang tiyaga ninyo sa pila, di ba mahal na ang kape? Oh, sim. Di ba wala na kayong pera, eh ba't ka pa bumibili? Yagi nyo! Star Trek. Wow, medyo patama to sa Starbucks, oh. Pero syempre kasi masarap talaga as in yung Starbucks, no? Masarap talaga siya as in kahit ako. Pero hindi naman yung to the point na lagi akong bibili, no? Pag nagpapabili lang yung girlfriend ko, pag bumibili siya talaga, nagpapabili talaga ako, no? And ayun, no? So tuloy na to. Parang patama to sa mga tao, no? Kasi syempre sobrang mahal talaga ng mga kape dyan talaga as in, no? Pero worth it naman talaga. Pero eto, may patama si Bitoy. May ulam ba sa inyo? Oh! Yayamanin pa kayo, taga rito. Kahit sabayan nyo ko, tiyakap kung hindi naman sapat ang kinikita nyong lahat sa araw-araw. Hey! At kung libre man kita, kahit na tolo, 20 pa, kulang pa rin sa utak mo, malam na. Oh! Abnormal din si Bitoy talaga, grabe yung patama niya, no? Unang-una yung no? Kumbaga may ulam ba kayo sa bahay? Kasi yung, sabihin natin yung tall or venti sa, kahit hindi lang sa Starbucks, no? Sa ibang mga coffee shop, no? Uabot yan ng halos, sabihin natin, 150 to 200 something, no? 200 plus pa nga yung iba, no? Marami ka na mabibili nun, no? Like ulam, like what, kahit sa mga karinderya, no? Marami ka mabibili. Pero syempre, ano lang naman to, kasi yung iba naman pag bumibili ng Starbucks, no, pag yung, alam mo yun, may extra money naman sila, no, so wala na masama. Natuwala ako dito kasi si Bitoy, sobrang practical niya talaga as in, no. Higilan mo na, gastos mo sa kape. Higilan mo na, gastos mo sa kape. Hey! Panay pa sosyal, pero purita pa rin. Hey! Tatambak ang bayarin. Eee! That MJ King, ha? Grabe yung MJ King. Hey! Ang kulit lang, no? Kasi yung galaw ni Michael Jackson, pero yung pormahan niya, and yun, ewan ko lang kung ganyan pumura si Elvis Presley, ha? Pero yung pormahan niya, yung buhok niya, Elvis Presley. One ba? Yan ba yung inumin ng tito? Okay na sa 10 piso. Same, di ba kasi, di ba, may 3-in-1 naman, no?
And i-compare mo yan sa mga inumin ng Starbucks, no? Aabot siya halos ng 10 piso. Pero kung malaki yung tubo, hindi mga nasa 20 or 15 yan, no? Pero usually yung 3-in-1, parang nasa 10 piso lang, something lang yun, no? And yung Starbucks, compare mo yun, no? Makakabili ka ng ilan nun? 20 or mga sabihin 15 na ano, no? Kung depende sa presyo na 3-in-1, no? Kaya yun lang, kulit lang na yung bitoy talaga. Kunyari ang dala mong cup yung Cup nila. Pero 3-in-1 naman. Para mainit pa naman. Alam ko naman, nakiki-wifi ka lang. Ewan ko pero ako, I've been in Starbucks before, no? Lalo na nung thesis times namin, no? Nag-thesis pa kami yung high school, college days namin, no? Marami ako nakikita ganyan. Mahilig ako kasi ako mag-observe, eh. Habang gumagawa kami ng thesis that time, tambayan namin talaga. Siyempre, order muna kami ng mga kape or what, mga ganyan, no? Tapos may nakikita ako, like, meron doon talaga, wala talagang iniinom. Or ewan ko, baka naubos na niya. Pero yung iba, as in, sobrang tagal. Kasi isipin mo, kami, order ka, para hindi man nakaya, order kami ng, ng waffles, we order kami ng, ng venti, kami, 4 kami noon, order kami niya, naabot kami siguro ng 1 to 2 hours nakatambay doon. Tapos meron doon, kape lang siya, tapos hindi pa nga siya venti, no? Grande. Ano ba yung small? Ano ba yung small na, no? Sa frap. Yun lang, tapos, andun kami, tapos, nandun na siya, tapos, umalis na kami, andun pa rin siya, no? So, yung iba dyan, parang naki-wifi lang talaga tambayan, no? Pero, hindi naman sisi, yun talaga yung, yung kalakaran ng mga coffee shop na iba. Talagang tambayan talaga siya, as in. Ay, hindi pa nga natatakel dito ni Bito yung yung parang iba pa flex-flex sa camera. Ewan ko lang meron siya. Ilan mo na ang gastos mo sa kape. Patay pa sosyal, pero purita pa rin. Nakatambak ang bayarin. Ba't ang laganin nyo sa pilang iba? Mahal na ang kape. Ang hirap lang, hindi ka nakikinig. Di ba wala Paulo. na kayong pera? Ba't ka pa bumibili? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ang genius ni Bitoy. Sinong iloloko mo? Tap, 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 tap. Hey! Hey! Hey, that MJ kick, favorite niya, tsaka MJ turn, no? Araw na araw ni Bitoy, Aba? May production ba? Hey, napakasabi lang ng galawan na rito. Hey, production, Woo! Hey, pangatlong beses niyo ginawa yung MJ turn. Hey, that footworks. 4. Mo sa kape. Ang 5 na. Pinagbabaton. Uy, biyate yung camera. Biyate yung camera. Gagi. Tinamaan yung camera. Parang pang-8 na ginawa ni Bitoy yun. So, ayun na siya. Grabe, napaka-genius talaga ni Bitoy pagdating sa mga ganito, no? Isa siya sa mga artist na pag naglalabas ng parody talagang ang sarap abangan, no? Talagang may meaning, may patama, no? And syempre, hindi naman siya mag-release ng ganito kung wala syempre yung, abiso sa original na nag-arrange ng kanta or yung harmony mismo or yung tono, no? Yung Lola Amor, syempre, no? Sila yung niyan, original niyan, and syempre ginamitan nila ng copyright something yan, nagkasundo yan. Hindi yan yung basta-basta na dati kasi pwede yan, like nabasa ko sa isang
post na ba Twitter nun? Basta sa isang post ng Kamikaze, no? May time na yung Mamaw, tapos diyan may Narda, kaputukan ng Narda yun, no? Tapos yung Mamaw si Michael B, sobrang sikat talaga ng kantang yun, no? Tapos may time na sobrang, parang halos nare-reach na ng Mamaw yung fame ng Narda, no? So, para ang nangyari, ewan ko lang kung legit yung source, ewan ko legit yung source, pero nakita ko nga dun sa source na yun na parang sinabi nung management ng Kamikaze na parang i-block na yung Mamaw kasi hindi naman sa i-block, parang ipa-stop na yung Mamaw like sa lahat ng videos, like sa lahat ng ng platforms, no, kasi hindi sila yung original pero parang matalo pa nila yung original na Narda, no. Grabe kasi Bitoy talaga, no. That time kasi parang I think nung time na yun hindi pa uso yung mga copyright, no. Pero although meron, pero ngayon kasi mas sobrang humigpit na talaga siya, no. Kaya tingin ko ngayon talaga is ayun, ginawa ni Bitoy ng paraan para hindi na mangyari mga gano'n. Kasi ito katuwaan lang naman to, no? I'm very sure na sound trippin pa rin naman ng mga tao yung original, yung Lola Amor na Raining in Manila. Pero syempre ibang taste tong ginawa ni no? Ibang atake tong ginawa ni Bitoy, no? So patama to sa mga feeling rich, no? na mahilig sa ganito, sa mga kape, sa mga Starbucks, sa mga fraps. Marami tayong mga lagi na Starbucks na banggit ko kasi kita-kita yung logo, no, Star Trek. Ano ba to si Bitoy, no? Ito rin pumasok sa utak ko talaga. Okay lang naman uminom yan, okay lang naman, walang problema. Pero alam mong, yung tipong alam mong sobra sa pera mo, hindi yung tipo na iinom ka niyan tapos gipit ka na dahil nagki-crave ka lang, no? Wala namang problema doon, no? Pero syempre, kung may sobra ka, go. Pero kung alam mo yun, yung budget mo na yun is pang 1 week mo, tapos iinom ka pa nun, itigil mo muna. Marami ka pang pwedeng bilhin na bagay bukod dyan sa, sa bagay na yan. Pero, although, for me, masarap talaga yan talaga. As in, favorite ko yung mga frap na yan. Lalo na, Choco Java Chip, no? Although na, parang isa na yan sa mga common na in-order, no? Choco Java Chip, pero, yan pa rin yung pinaka-favorite ko talaga pag um-order kami ng sa Starbucks, no, or what, no? So, ayan lang, mini endorsement sa Starbucks. Let's go! So, ayun, yan, kung meron kasi pa kayo, comment down below, message nyo ako sa Facebook page na Point of Heads. And kung gusto nyo makakita ng mga ganitong klaseng video, comment kayo down below, or kung ano man gusto nyo i-react ko, like, meron pa si Bitoy ng mga dati pa mga videos, no? Comment kayo down below. So, this is Point of Heads signing out. Peace, let's G!